Babala ng Office of Civil Defense sa rocket launch ng China at update sa mga lugar na apektado ng habagat. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Raffy Alejandro, ang officer in charge ng Office of Civil Defense. Asik Raffy, welcome back at magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali, Asik Joey. Asik Raffy, hingi lang po kami ng update dito sa rocket launch ng China. Naganap na ba siya? At saan po ba lumagpak o inaasahang lalagpak itong debris ng Long March 7 rocket ng China? Oo, inaasahan natin na malayo naman, 33 nautical miles from Bajo de Masinloc and 88 nautical miles from Cabra Island ang expected drop zones nitong mga rocket Long March 7. So inaantay pa natin ang updates nito. As of now, wala pa pong confirmation kung napalipad ito. But this is within the day based sa advisory na natanggap natin. No? But nonetheless, we have alerted all our response agencies tulad ng Coast Guard, yung CAAP, just to issue the necessary notice to airmen or to our seafarers, no, na meron pong ganap dito sa area na ito at mag-ingat po dahil may potential risk po itong pagbagsak sa mga ships, sa mga fishing boats and other vessels na maaring tamaan itong mga debris na ito. Ayan, nabanggit nyo, Asik Raffy, yung potential risk sa pagbagsak ng debris. Pero kapag sakali pong bumagsak na sa karagatan, sa tubig, meron pa rin bang potential risk dun sa mga lugar na project natin na pwedeng paglandingan ng mga ito? May potential risk pa rin, no? Kasi hindi natin alam kung anong kasama nitong mga debris na ito. Pwede magkaroon ng toxic substances. So, nag-remind kami sa mga fishermen natin na mag-ingat at wag kunin, no? Ibigay natin sa ating mga authorities yan kasi hindi natin alam na may dalang mga substance ito na hindi maganda sa ating mga katawan. So mag-ingat pa rin, wag basta-basta lapitan po pag nakita itong mga debris na ito. Paano po yung ginawa nating information campaign, Asik Raffy? Ito ngayon ginagawa natin bago mag-launch, habang naglo-launch at saka pagkatapos mag-launch dun sa natukoy nating drop zones. Opo, we advise yung ating Coast Guard, yung ating BFAR, no? DILG, kasama ng DNR, no? Na i-disseminate sa mga units nila. And of course, DILG to help us disseminate doon sa ating mga kababayan, mga local communities na malapit dito sa area, itong dalawang isla na nasabi natin, na mag-ingat po dito sa pagbagsak nitong mga debris. So tuloy-tuloy po, through the media, nagbibigay po din kami ng mga advisories at ina-update natin through our constant monitoring. Kasama po yung ating Philippine Science Space Agency. Ano po yung mga specific measures naman po o paghahanda ng mga regional Dream Sea gaya po ng Region 3 at Mimaropa given na ito nga po ay posibleng or may potential risks itong rocket launch ng China? Ang una-una is just yung pag-disseminate, no, na sa ating mga public regarding the potential risk. Pangalawa, yung ating mga responders na kung meron pong makita, sila po ang kumuha nitong mga debris na ito at wag hayaan yung ating mga fishermen na lumapit or kunin ito. So tuloy-tuloy po yung ating pagbigay abiso at pagmonitor para po maiwasan yung disgrasya or any harm na mapunta sa ating mga public po. Sakaling may makita o may matanaw po itong ating mga mangingisda sa dagat o kaya sa lupa naman po may makitang debris, ano po yung dapat gawin ng ating mga kababayan? Immediately po, i-inform yung nearest authority, local authorities na may nakita sila at sabihin kung saan at pupuntahan po yan. First sa ating mga local leaders, no, sa munisipyo, and then yung Coast Guard nakaantabay po for any information at meron naman pong nagpapatrolya dyan. Anytime po malapitan nila itong mga debris na ito. I-report lang po kaagad sa mga local authorities. Sa ibang usapin naman, Asik Raffy, no, nung huling bagyo si Bising, yung
karamihan sa mga binahang lugar is combination ni bising at saka ng habagat. So hingi po kami ng update naman sa mga paghahandang ginagawa ng ating OCD para naman po sa mga lugar na posible pang apektuhan ng habagat. Opo, ito nga no, we are constantly informing yung areas na pwedeng tamaan pa nitong continuous na pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Luzon, no, sa Mindoro area, Romblon, Palawan, hanggang Visayas and even Mindanao kasi tuloy-tuloy po na-enhance itong habagat at yung pag-uulan, and we are preparing po sa pagdating naman ng isa pang potential na bagyo towards the weekend. So tuloy-tuloy ang ating pag-conduct ng risk assessment and then pag-inform ng public ng mga current weather situation sa mga different areas na identified. So tuloy-tuloy po yan, and we are constantly reminding our local government units na maghanda kasi medyo maulan po itong linggo na ito, and we are expecting some weather disturbances towards the weekend po. Balikan ko lang, Asek Rafi, yung mga lugar na binaha kamakailan. Kamusta po yung assistance ng OCD at iba pang concerned agencies sa mga na-displace o naapektuhan doon? Opo, sa kasalukuyan po ay halos 7.4 million na po ang naibigay na tulong ng DSWD and other LGUs, no, sa mga halos 103,000 individuals or 32,000 families na apektado nitong habagat. So tuloy-tuloy naman po yan. We are ready to provide augmentation to the different LGUs na apektado, and ito nga, constant ang aming communication with our regional offices, and naka-ready po ang mga resources natin to augment. Bilang panghuli, Asek Rafi, mensahe nyo na lamang po at paalala sa ating mga kababayan ngayon ngang rainy season. Opo, kami po dito sa OCD ay nagbibigay reminder sa lahat, no, na makinig at tingnan ang ating mga advisories, no, na binibigay namin sa mga local government units natin through the different media outlets, sa mga different stations na sinasabi namin yung mga dapat maghanda kasi we have a weather system na ito tuloy-tuloy yung habagat, at we are expecting itong magkaroon ng bagyo towards the weekend. So tuloy-tuloy po kayong makinig at kung maaari sumunod po at maghanda para sa parating na weather disturbances po. So we want your cooperation, and we assure you of our continuous support and patuloy na pagsuporta sa mga local government units natin. Sa ngalan na rin ito sa direktiba ng ating Pangulo, and of course kay Secretary Teodoro po. Ayan, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang officer in charge ng Office of Civil Defense. Thank you, sir. Thank you po, at maraming salamat po, Asek Joey.